LTO Driver's License Exam Tagalog 2024. Number 1. Kailangan magbigay ng sinyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na interseksyon sa layong A. 15 meters, B. 60 meters, C. 30 meters. Ang tamang sagot ay letter C. Number 2. Ang pangunahing rason kung bakit kailangan ang inspeksyon ng mga sakyan ay A. Para kumita ang gobyerno, B. Para makita ng inspektor ang iyong sakyan, C. Masiguro nang ang iyong sakyan ay alinsunod sa pamantayan ng kaligtasan. Letter C ang tamang sagot. Kapag ang sakyan na iyong minamaneho ay lumabas sa kalsada o tumama sa isang dikuryenteng post o sa nakapark na kotse, ang iyong pinakamalamang na dahilan ay A. Mayroon kang isang flat na gulong, B. Masyadong mabilis ang iyong pagmamaneho kaya ka nawalan ng kontrol sa iyong sakyan, C. Ikaw ay nabangga ng isang sakyan kaya nawalan ka ng kontrol. Ang tamang sagot, letter B. May isang puti na linya sa kanang bahagi ng kalsada. Ang tumalibis papunta sa iyong kaliwa. Ito ay nagpapakita na A. May nagdurugtong na intersection sa unahan, B. Ang kalsada ay magiging makitid, C. Ikaw ay paparating sa construction area. Ang tamang sagot, letter B. Ang kalsada ay magiging makitid. Ang palugit para sa pag-renew ng rehistro ng sasakyan ay A. Alinsunod sa gusto ng operator, B. Sa katapusan ng taon, C. Sa huling araw ng buwan na may pasok na katumbas ng huling numero ng plaka ng sakyan. Letter C ang tamang sagot. Sa isang intersection na may ilaw trapiko, kung wala ka sa tamang lane upang lumiko pakaliwa o pakanan, dapat ay A. Lampasan ang intersection at gawin ang pagliko sa kasunod na intersection, B. Lampasan ang intersection at maghanap ng U-turn, C. Pagpatuloy ang pagliko. Ang tamang sagot, letter B. Lampasan ang intersection at maghanap ng U-turn. Sa intersection na walang stop o yield sign, may dalawang sakyan na dumating ang sabay. Sino ang dapat na magbigay daan? A. Ang sakyan sa kanan, B. Ang sakyan sa kaliwa, C. Ang sakyan na naunang bumagal. Ang tamang sagot, letter A. Ang sakyan sa kanan. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? A. Uminom ng alak bago magmaneho, B. Huminto paminsan-minsan at magpahinga, C. Uminom ng gamot at pampapigil ng antok. Ang tamang sagot, letter B. Huminto paminsan-minsan at magpahinga. Upang matugunan ng social responsibilities, ang isang mabuting driver ay dapat A. Laging alalahanin ang ibang mga motorista, B. Laging alalahanin ang mga tumatawid at iba pang mga gumagamit ng kalsada at sa paligid, C. Palaging magpasensya sa ibang mga gumagamit ng kalsada. Letter B ang tamang sagot. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Intersection, hospital zone, highway. Ang tamang sagot, letter B, hospital zone. May dalawang sakyan na nagtagpo sa pataas na kalsada. Sino sa dalawa ang dapat magbigay ng daan? A. Ang sakyan na pababa, B. Ang sasakyan na pataas, C. Ang sakyan na unang bumusina. Ang tamang sagot, letter A. Ang sakyan na pababa. Ang paggamit ng road shoulder para mag-overtake ay A. Hindi labag sa batas lalo na kung matindi ang traffic, B. Labag sa batas, C. Magandang diskarte para mag-overtake. Ang tamang sagot, letter B. Labag sa batas. Ang direktor ng LTO ay maaring suspindihin o ikansila ang lisensya kapag A. Kung ang driver ay nagmamaneho ng sakyan na sangkot sa isang krimen, B. Kung ang driver ay nagkaroon ng 3 paglabag sa batas trapiko sa loob ng 1 taon,
C. Parehong tama ang sagot sa itaas. C. Ang tamang sagot. Ang pagkakaroon ng lisensya ay A. Karangalan, B. Pribilehyo, C. Karapatan. Ang tamang sagot, letter B. Pribilehyo. Ikaw ay nasa no passing zone kapag ang gitna ng kalsada ay may marka na A. Dilaw na linyang putol-putol, B. Puti na linyang putol-putol, C. Dalawang dilaw na linya. Ang tamang sagot, letter C. Dalawang dilaw na linya. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kanan, B. Delikado ang kurbada sa kaliwa, C. Delikado ang kurbada sa unahan. C. Ang tamang sagot. Ang magandang asal sa pagmamaneho ay ang pagpapatakbo ng mabagal, maging defensive na driver. Or C. Pagsugal kung may pagkakataon. Ang tamang sagot, letter B. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangandaan, B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sinanan, C. Pagpasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Letter B. Ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Babala ng sangandaan, B. Istasyon ng first aid, or C. Babala ng daang tren. Ang tamang sagot, letter A. Babala ng sangandaan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Bawal ang lumiko, B. Isang direksyon lamang, or C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. C. Ang tamang sagot. Kung liliko pa kanan, ikaw ay dapat na A. Manatili sa kaliwang bahagi ng kalsada at isignal ang iyong balak na lumiko pa kanan sa layong 30 metro bago gawin ang pagliko. B. Manatili sa kanang bahagi ng kalsada at isignal ang iyong balak na lumiko pa kanan sa layong 30 metro bago gawin ang pagliko. C. Panatilihin ang bilis ng patakbo and then signal your intention to turn right at least 30 meters before you intend to make your turn. B. Ang tamang sagot. Kung ang kasalubong ng sakyan ay napilitan na lumabas sa linya sa gitna para hindi mabangga, ang isa pang sakyan na biglang sumulpot sa lane, ikaw dapat na maging alerto at handang bumagal o huminto kung kinakailangan para magbigay daan. B. Buksan ang hazards bilang babala. C. Bumusina para siya ay maalerto. Letter A. Ang tamang sagot. Kapag nagmamaneho sa highway kung saan maraming lubak, dapat ay A. Bawasan ang iyong bilis, B. Mapanatili ang iyong bilis, C. Dagdagan ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter A. Ano ang maaari mong gawin para makaiwas sa aksidente? A. Ang iyong tulin, B. Ang tulin ng ibang sakyan, letter C. Ang talas ng kurbada. Ang tamang sagot, letter A. Ang isang driver sa isang highway ay dapat magbigay daan sa A. Mga tumatawid, B. Sa mga tumatawid dahil sa emergency, C. Sa mga tumatawid sa lugar tawiran. Ang tamang sagot, letter C. Ang mga PUV, Public Utility Vehicle, ay may plaka na A. Kulay dilaw at itim na mga letra at numero, B. Puti at berde na mga letra at numero, C. Puti at pula na mga letra at numero. Ang tamang sagot, letter A. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparusahang 500, B. 500 ang pagka-impound ng sakyan ng hindi higit 10 araw, C. 1,500. C. Ang tamang sagot. Ang seatbelt ay dapat isuot ng mga bata na A. 5 na taong gulang pataas, B. 6 taong gulang pataas, C. 7 taong gulang pataas. C. Ang tamang sagot. Dapat bang magbigay ang driver na paliko sa intersection sa mga tatawid? A.
Hindi ang mga tatawid ang dapat magbigay sa mga sakyan. B. Oo, ang driver na liliko pakanan o pakaliwa dapat magbigay sa mga tatawid. Or C. Oo, kapag ang driver ay liliko lamang pakaliwa. B. Ang tamang sagot. Kung paparada sa pataas na kalsada, dapat mong pihitin ang gulong paharap sa gilid ng kalye, kabilang bahagi ng kalye, or C. Gitna ng kalye. Ang tamang sagot, letter A. Gilid ng kalye. Kapag may mabigat na hamog, dapat ay A. Iparada muna ang sakyan hanggang sa makaangat ang hamog. B. Dahan-dahan magmaneho at i-on ang mga headlight. C. I-on ang iyong mga headlight at ang wiper. Letter A ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangandaan. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. C. Papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Letter B ang tamang sagot. Sa isang intersection, sabay dumating ang dalawang sakyan. Anong sasakyan ang may right of way? A. Ang sakyan sa kaliwa. B. Ang sakyan na unang dumating. C. Sasakyan sa kanan. Letter C ang tamang sagot. Ang mahuhuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusang A. Pagsuspinde ng lisensya. B. Pagkabilanggo na 6 na buwan. C. Tama lahat ng sagot. C. Ang tamang sagot. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada. B. Papalapad ang kalsada sa unahan. C. Papalupot ang kalsada sa unahan. Ang tamang sagot, letter A. Ang layunin ng batas at mga regulasyon sa trapiko ay makalikom ng pera para sa gobyerno. B. Makapagtatag ng maayos na daloy ng trapiko, mga sakyan ng mga tumatawid at mga parusa. C. Madisiplina ang mga traffic enforcers. Letter B ang tamang sagot. Ang driver na nasa highway o kalsada sa isang business o residential na lugar ay dapat magbigay daan sa A. Nagmumotor. B. Mga tumatawid. C. Nagbibisikleta. Letter B ang tamang sagot. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naayon sa kondisyon ng kalsada at panahon, kakayahan ng sakyan, kakayahang magmaneho ng driver. Ang tamang sagot, letter A. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng A. Kahit anong uri ng sasakyan. B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. C. Pampasaherong sakyan lamang. B. Ang tamang sagot.